Bigla akong nag-crave sa carbonara mga kabayan. Kaya ito, mukhang mabubusog na naman lang ang bulati ko. Tara, gawa tayo. Let's go! Kumuha lang ako ng bacon. Ito yung pang-almusal namin pero tinira ko na para may pangsahog tayo sa carbonara. Hiniwa ko lang ito ng maliliit para magmukhang marami yung sahog natin. After kong hiniwa, pinaghiwalay-hiwalay ko lang sila ng pagganire. Yung tipong parang magkakaaway na sila, hindi na sila bati-bati. After nila maghiwa-hiwalay, sinala ko na sila sa mainit na kawali. Hindi ko na nilagyan ito ng mantika ha, kasi na-sticky naman yung kawali natin. Nagdikdik na rin ako ng bawang at hiniwa ko ito na maliliit. Pagkatapos niyan, hinarvest ko na rin yung kabuti namin, yung mushroom namin na nasa lata. Ito na nga. At buksan na natin habang pinapainit natin ang ating nakasalang na bacon. At ito na nga, bang nakasalang ay halo-haluin lang natin ito hanggang sa maging crisp brown. Crisp brown. Crispy brown or golden brown. Hahaha, ewan. Ang gulo-gulo. Basta yun. Basta tostadong bacon. At ito na nga, mag-isa na nga tayo ng bawang sa pinaglutuan natin ng bacon. Tinanggalan lang natin ng konting mantika. After mag-brown ng bawang, ginisa na natin ang ating mushroom. At naglagay lang ako dyan ng isang Knorr cubes beef. At habang nagigisa nga tayo ng mushroom, ay nagsalang na rin tayo ng mainit na tubig dito sa kabilang kalan para sa ating noodles or pasta, yan, basta isa lang kalalabasan yan. Lutuin lang natin ang ating pasta nang naayon sa instruction. At habang nagluluto tayo, maglagay na rin tayo ng all-purpose cream dito sa ating kawali na may mushroom. Ang katumbasin ay parang 2 all-purpose cream sa atin sa Pinas eh. Kung gusto mo mas creamy pa, pwede kang mag-add ng iba na gatas. At syempre habang nagluluto ka ng sauce, dapat binabantayan mo rin ang iyong pasta, baka mo overcook over na. Pagkakulungan ng sauce ay nilagay ko na rin ang ating ginadgid na keso. Ang unang batch pa lang yan, dinagdagan ko pa rin yan kasi gusto ko mas cheesy. Nilagay ko na rin ng half ng bacon, hinati ko lang yan para mamaya may pan-toppings pa tayo. Haluin lang natin ng kaunti para mag-mix ang ating mga ingredients na nilagay. Pagkatapos niyan, luto na yan. Depende sa inyo kung ano pang gusto nyong idagdag. Kung gusto nyong mas cheesy, dagdagan nyo ng keso katulad ng ginawa ko. Pag gusto nyong creamy, dagdagan nyo lang ng evap at okay na rin ang ating pasta. Pwede natin tanggalin at banlawan natin ng malamig na tubig bago isalin natin sa malinis na lalagyan at imekos-mekos na rin natin ang ating white sauce, ang ating carbonara sauce. At lastly, ilagay na natin ang ating toppings na bacon. So, meron na tayong bacon and mushroom carbonara. Tada! Wow! Tara mga kabayan, kain po tayo!